At ngayong gabi ito, dadako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating service. Sa mga kapatiran po natin na kasama sa online, so magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon po, mga kapatid, buksan natin ating mga Bible sa Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40. And I would like to share with you the message of the Lord entitled, Rest, but don't quit. Rest, but don't quit. Okay? Ang ating pong babasahin ay ang mula verse number 28 hanggang verse number 31. Kung nakita na po, let me know by saying Amen. Isaiah chapter 40 verses 28 to 31. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might, he increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Again, the title of the Lord's message tonight, Rest, but don't quit. Let us pray. Aming dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y muling nagpapasalamat sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin upang kami po ay mag-aral ng iyong banal na salita. Dakilang Diyos, ako po ay naniniwala na kapag ikaw po ay nagbigay ng iyong kapasyahan para sa mensaheng ipapangaral, isang tiyak na bagay na meron kang i-accomplish sa buhay ng bawat nakikinig. May we be sensitive, Heavenly Father, sa pagkilos po ng iyong banal na Espiritu. And I pray, O God, na kami po ay magkaroon ng teachable heart, teachable attitude, at ngayon pong sandaling ito, dakilang Diyos, lubos kong ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay sa iyo, lalo na po ang aking pangangaral. Ito po ang aking panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so you may now be seated. So gusto ko pong pasimulan po ang ating mensahe doon po sa pagpapahayag ng katotohanan na kahit ang pinakamalakas na tao, titiyakin po nating darating sa panahon na siya po ay manghihina. Siya po ay mapapagod. At ito posible ay nararamdaman ng marami sa atin. Sa Biblia po, hindi kinukundina ng Panginoon yung pong pamamahinga kung kinakailangan. Okay? Pero mga kapatid, meron pong warning sa Biblia patungkol po sa tinatawag nating pag-quit o pag-give up. So, kaya importante po na kung tayo po ay dumarating sa punto na napapagod, nahihirapan, nangihina, magpahinga tayo para mapanumbalik po ang ating lakas. Hindi po yung mag-quit tayo, hindi po yung tumigil na po tayo, hindi po yung umayaw na po tayo. Mga kapatid, tatandaan nyo po na sa paglalarawan, ang Christian life, kumbaga sa karera, mga kapatid, hindi po ito sprint. It is like a marathon. Diba? Patagalan po ito, mga kapatid. Kailangan po natin ng tinatawag na resistensya. Mga kapatid, kailangan po nating magpahinga. May mga pagkakataon po na sinasabi ko na sa akin personally, doon po sa everyday na pagmiministeryo, natural, may times na makakaramdam ka ng tinatawag nating pagod. Ano po? At siguro maganda lang makita natin na sa Biblia po, si Moses nagpahinga. Si Elijah nagpahinga, mga kapatid. Si David nagpahinga. Ang ating Panginoon, mga kapatid, nagpahinga. At alam nyo, ang isa sa kanyang tinuturo sa kanyang mga disipulo ay ang pamamahinga. In fact, sabi ko nga, di ba, nung nagbigay siya ng invitation,
ang linaw nung sinabi niya, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." So God is actually offering rest doon po sa mga nangangailangan. So kaya sa ganang akin po, mga kapatid, ang aking gustong bigyan ng pagdidiin po sa mensahe natin, kung sakali man na ikaw sa anumang kadahilanan, ang pakiramdam mo pagod ka na, ang pakiramdam mo bigat ka na. Ayos na ayos din yung message nung song, ano? Talagang yung pagkakaugnay po, mga kapatid. So, meron po tayong pwedeng lapitan. And I believe, naalala nyo pa rin yung naging mensahe ko po, di ba? Yung pong Hebrews chapter 4, verse number 15 and 16. Tama po? So, yung idea na nandyan po ang Panginoon na po pwede nating lapitan, we can come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So, kaya ngayon pong gabi, mga kapatid, gusto kong makita nyo yung difference nung pamamahinga doon sa pagkukwit. Diba? Dito po sa talata natin, ang linaw po ng sinabi. Ito po ay presentasyon ng katotohanan. Ano pong katotohanan? Na kahit kabataan, kahit kabinataan, napapagod, nang lulupaypay. Tama? So, yun po ang realidad, mga kapatid. Yun po ang isang katotohanan na hindi natin mapapasubalian. Na sa buhay natin, ang mapagod, bahagi po yan. Marahil po, mga kapatid, maraming mga bagay na po pwedeng gumugulo sa isip mo, nakakapagod po yan. Merong mga bagay na nakakaapekto sa damdamin mo, nakakapagod po yan. At marahil po, mga kapatid, sa lahat ng ginagawa natin, I remember that when the Apostle Paul tried to encourage the believer sa Galatians chapter 6, yun po ang sinabi niya, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." At nililiwanag natin na yun pong ang ideyang wag mapagod rito kasi hindi nyo po mapipigil yun. May panahon talagang mapapagod ka. May panahon talaga na mahihirapan ka. May panahon talaga. Pero ang idea po, mga kapatid, wag kang bibigay sa pagod. Diba? Yun din po ang idea nun. Magpahinga, pero wag mag-quit, mga kapatid. Kung nangihina ka, diba? Pwede kang magpahinga. Okay? Pause for a while, mga kapatid. But, never na tayo po ay magkukwit. Kaya, bibigyang pansin po natin, dito po sa ating mensahe, ang ilang mga katotohanan. Di po ba? Una, yung klase ng Diyos na meron tayo. Diba? The God that we have. Yung Diyos na meron po tayo. Ang sabi po ng verse 28, "Hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary?" Yun po, mga kapatid, ang ating pong unang magandang markahan sa puso at isip natin, may Diyos tayo na hindi napapagod. Amen? May Diyos tayo na hindi nang lulupaypay. May Diyos tayo na po pwedeng panghawakan. In fact, ang sabi po sa later part ng verse 28, "There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might, he increaseth strength." Mga kapatid, ang makikita nyo po, una, yung klase ng Diyos na meron tayo. Diba? And then, the guide that we have. Yung guidance, yung gabay, na sinasabi po na kapag kapagod ka, pagka nahirapan ka, pagka nabibigatan ka, anuman ang mga bagay na gumugulo sa isip mo, ini-introduce na meron tayong Diyos na sa Kanya tayo po pwedeng magtiwala. So ang ating pong teksto ay nagpapakita sa klase ng Diyos na meron tayo at sa paggabay kung ano ang marapat nating gawin, mga kapatid. And then the guarantee that we have. Diba? The guarantee that we have. Ibig sabihin, ang akin pong ini-establish na ito, mga kapatid, ay mga bagay na sa reality of life, ikaw mapapagod ka. Ikaw darating ka doon sa time na maapektuhan ka. Darating ka doon sa point na masasaktan ka. Ang damdamin mo mabibigatan. Ang isip mo magugulo, mga kapatid. But remember, yung Diyos na meron po tayo. Always remember the God that we have. Amen?
And it is good na ang salita ng Diyos ang maging gabay natin. Ito po ang ating pong patnubay sa anumang sitwasyon ng ating buhay. And I am telling you tonight na meron pong garantiya sa usapang mananampalataya. Sa comparison kahit kabinataan at kabataan. So yan naman po mga kapatid, kung lalapatan natin ng unawa, simpleng-simple lang naman ang pinupunto. Kahit yung iniisip mo na sa usapang tao, gaano man siya kabata, gaano man siya kalakas, ang totoo bilang tao, mapapagod rin yan. How many times that in your life, na-feel mo yan? Diba? Naramdaman mo yan. Pero gusto kong tandaan nyo yung tatlong ito. The God, the guidance, and the guarantee na meron po tayo. Ang sabi, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. Pagka mga kapatid, yung akin pong ibabahagi sa inyo, ito po'y pinupundasyon ko pa lang po mga kapatid, na ang magandang makita natin sa teksto natin, ang Diyos na meron tayo, ang gabay na meron tayo, at ang garantiya na meron po tayo. Na ang sabi niya, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Mga kapatid, ito po ang aking gustong ibigay na mensahe ngayong gabing ito. If you are drained. Diba? If you are drained. Halimbawa, hinang-hina ka na pagod ka na, exhausted ka na, mga kapatid, rest in the Lord. Magpahinga ka sa Panginoon. Amen? Magpahingalay ka sa Panginoon. Yung draining, yung talagang parang yung lakas mo, parang hinihigop yung lakas mo, yung bang mga gumulo sa isip mo, yung mga nararamdaman mo, yung mga pagsubok na dinadaanan mo. Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, doon po sa kaso ni Elijah, kung tutuusin, matapos po ang pakikipaglaban, matapos ang pagharap niya sa mga propeta ni Baal na hayag na ang Diyos niya ay tunay, hayag na ang Diyos niya ay buhay. Pero sa lahat ng ito, mga kapatid, kung tutuusin, para bang usapang ministeryo, huwag niyong isipin na dahil para sa Diyos ang ginagawa ninyo, huwag niyong isipin na dahil nagmi-ministeryo kayo, ang ibig sabihin nun, exempted tayo. In fact, minsan, doon nga tayo mapapagod sa dami ng ginagawa natin. Bilang tao. Baka pagod na kayo. Baka hirap na kayo, nagigising kayo ng alas 4 para mag-believer's breakfast. Baka napapagod na kayong biyahe ng biyahe at sa lahat ng pupuntahan, pangaral dito, pangaral doon. Mga kapatid, isipin nyo pong mabuti kung paano makakaya yan ng isang taong normal. Hindi pala, magmumukha namang abnormal. Ang ibig ko pong sabihin, sa normal na kalakaran, parang pag inisip nyo, hindi lakas ng tao yun. Lakas at kapangyarihan ng Diyos yun. Di ba? Yung physical, mapapansin nyo yan Nakakailang laro ka na ng pickleball, ayaw mo pa nga magpapalit Di ba? Mga kapatid, ang ibig ko pong sabihin, yung sa physical, dumarating doon sa time na napapagod tayo, pero pag gusto natin, tuloy lang Hindi natin iniintindi yung pagod. Pero gusto ko lang pong gamiting ilustrasyon sa inyo ito na kapag kapagod ka na, mababawasan na ang effectivity mo. Kahit kasing galing ka ni PDB sa pickleball, pag pagod ka, may magiging epekto yan. Kaya malaking bagay na medyo napapahinga ka ng kaunti. Kahit na parang si James Yap ka o parang si Preacher Angel o ka sa basketball, pagkapagod ka na, mga kapatid, mababawasan na ang percentage ng iyong, di ba? Papalit ka na kay Alonso, pagpagod ka na. So ang ibig sabihin, hindi ba, sa physical na ilustrasyon, kahit gaano kagaling sa basketball, pag napagod, hanggat iyan po ay hindi ipapahinga, may hirapang makarecover. Yun po ang totoo dyan, mga kapatid. Kaya nga napakaganda na makita natin na sa spiritual life. Ako po yun ang ginagawa ko Di ba?
Makinig ka ba naman ng problema ng kapitbahay? Ay, hindi pala ng kapitbahay. Chismosa naman ang dating ko. No? Ay, chismoso yun. Makinig ka ng problema ng iba't ibang tao. Di ba? Mga pastor, umaamin po yan sa iisang kalipon ng hawak po nila. Mga kapatid, very draining po yan. Di ba? Draining po yan. Lalo na kung, di ba, may mga hawak ka, mentoring dito, mentoring doon, counseling dito, counseling doon, preaching dito, preaching doon. Hindi naman isa lang ang klase ng gawaing meron po sila eh. So kung pag-uusapan isip, di ba nakakapagod yun? Kung pag-uusapan damdamin, lalo na kapag mga, alam niyo po yun, hard-headed. Yung ang simpleng gagawin lang, alam nyo po, ang matinong tao, pagka hindi ayos, ang takbo ng isip, iayos, hindi palalain, mga kapatid. Pero kadalasan ganyan po nangyayari sa marami. Kaya nga sabi ko nga po sa mga churches, lalo na doon sa mga na-handle po natin na mga situation, simple lang yan. Pag Espiritu ng Diyos ang pinag-usapan natin, ang gusto ng Espiritu ng Diyos, ikakaayos. So, ang gusto ko lang i-point out, baka naman kaya ka nadidrain, kaya ka napapagod, sarili mong kagagawan. Diba? Baka kaya ka dismaya, baka kaya ka dumarating doon sa punto na parang hinihigop ang lakas mo, sarili mo rin kagagawan. Mga kapatid, tatandaan nyo po ito, ang kadalasang dahilan kung bakit ka napapagod, flesh kasi ang ginagamit mo. Do not serve the Lord using your strength. Kasi nilinaw dito kabinataan, kabataan, mapapagod, manglulupaypay. Ang ibig sabihin mga kapatid, ang usapang paglilingkod sa Diyos, hindi usapang galing mo, hindi usapang lakas mo, hindi usapang magagawa mo. Gusto kong sabihin na kadalasan ang higit na nagiging dahilan kung bakit tayo napapagod, gumagawa tayo sa sarili nating lakas. Subukan niyo po yung trabaho ko, gawin ko sa aking pangtaong kalakasan. Di ba? Sa palagay nyo po. Tatanong ko lang po sa inyo. Sa palagay nyo po, yung gagawin, yung bumiyahe lang Yung magkapuyatan lang mga kapatid, di ba? Yung mapuyat ka lang, alam nating physically, draining po talaga yan mga kapatid. And then, hindi ka pa natutulog, iisipin mo na, gigising ka na Kaya minsan ginagawa mo, hindi ka na natulog, gumising ka na lang kaagad. Kasi kailangan mong, di ba, kinabukasan, kailangan mong magministeryo, tapos nakakatuwa pa yung mga viewers natin, kasi malate ka lang ng 5 minuto, di po ba? Punong-puno ka na ng mensahe. Kaya ako nalilate, kababasa ng mensahe, na wala pa po ba? Naghihintay na po kami? May almusal po ba tayo ngayon? Ganun talaga mga kapatid Kaya lang magne-negative ka ba sa mga tao na sabik na makarinig, uhaw na makarinig, gutom na makarinig? Pero mga kapatid, kung talagang sarili ko, palagay ko po, bibigay ako dyan. Pero simple lang. Pagka po hindi kaya, umaamin po ako. Kaya nag-skip tayo, di ba? Okay? Tatawag kay PNG, tatawag kay PMJ, di ba? So, yun po. Kasi, kahit nga doon sa mga pag hindi mo kaya, phone a friend, di ba? So, yun po. Tawag ka nung somebody na medyo, mga kapatid, kapag ka-drain tayo, magpahingalay ka sa Panginoon. Pagod ka, nabibigatan ka, ang paanyaya niya, come unto me. Hindi pagkukwit ang dapat. Masyado na akong maraming kinakaharap na problema. Bigat na ako. Buti pa, tumigil na lang ako. Buti pa, mag-quit na lang ako. O tanong, nung nag-quit yung tao, ano nangyari? Di ba? Di naman na-resolve yung problema. Ang tama, pahinga lang. Naranasan yung pagod na pagod kayo, pero nung nakatulog kayo, pagkatapos nun, diba? Pagkatapos nun, meron ka ng pagod na pagod ka, tapos ginawa mo, nagpahinga ka lang, pagkatapos nun, may guhit ka na rito sa sobrang sarap ng tulog mo. Ang kapatid, when you are drained, if you are drained, rest in the Lord. Yun po. Pero maganda kasing tinatanong natin iniisip natin, ano ba nakakapagod sa'yo? Sino ba may kagagawan? Ba't ka ba napapagod?
Diba? Kasi pati problema na may problema, iniisip mo eh. Pati, di ba? Lahat ng bagay, sinasakop mo eh. Kaya nga sabi ko po, yung overthinking, medyo isa yan sa hindi advisable sa mga totoong Kristiyano. Kasi ang totoong Kristiyano, dapat hindi lagpas-lagpas ang pag-iisip, mga kapatid. Matutong itiwala ang bawat araw sa Panginoon. At hindi dapat mabuhay sa pagkaalala, sa pagkabalisa, mga kapatid. Kaya rest in the Lord and wait patiently sa Kanya. Lapit tayo sa Panginoon. So if you are drained, mga kapatid, rest in the Lord. If you are discouraged, rely on the Lord. Kapag ka talaga discouraged ka na, yung bang talagang inagaw na ang lakas mo at nawawala na yung tapang mo, yung, di ba? I mean, parang hindi mo na makakaya. Yun ang pakiramdam mo talaga, mga kapatid. Discouraged ka, hinang-hina ka. Ang pinakamagandang gawin mo, magtiwala ka sa magpapalakas sa iyo. Ganun kasimple po yun, mga kapatid. Ganun kasimple yun. If you are drained, rest in the Lord. If you are discouraged, rely on the Lord. Hindi tayo lumalayo, yung talata lang po ang idinidiin ko sa inyo. Balikan nyo po, paki-plus mo sa screen. Gusto ko kayo makakita nito eh. At yung mga Bible ninyo, tingnan nyo po ang sabi dyan. Sa verse 28, didinan po natin ito. Okay? Sabay-sabay. Ready? Begin. Hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, there is no searching of his understanding. Diyan pa lang po sa talatang yan. Sa palagay nyo po, ano ang reason para bigyan po ng emphasis kung anong klaseng Diyos meron tayo? Kung sino ang Diyos natin. Diba? Siya na hindi po malilimitahan. Siya na walang hanggan. Siya na lumikha ng lahat ng bagay. Mga kapatid, ang ibig ko pong sabihin, doon po sa awareness natin, sa klase ng Diyos na meron tayo, matuto po tayo, mga kapatid, na kung nanghihina ka, diretsuin ko na po kayo. Kung hindi mo kaya, yan po'y panawagan na magtiwala ka doon sa po pwede mong lapitan. Because there is no problem too big. There is no, di ba? Yun yung sabi nung awitin kanina eh. He will carry you. Verse number 29. Verse number 29. Okay? He giveth power to the faint, and to them that have no might. Uy, di ba doon magandang magtiwala? Doon ka magtiwala, doon sa nagbibigay ng lakas sa nanghihina. Kaya kapag ikaw yung Kristiyano na nanghihina at patuloy na nanghihina, ang ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala. Dahil kung natuto kang magtiwala doon sa hindi nanghihina, doon sa nagbibigay ng kalakasan, bilang isang Kristiyano na nanghihina, lalakas ka eh. Diba? Verse 30. Verse 30. Okay, sabay-sabay. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Huwag na nating debatihin yan. Totoo po yan. Diba? Kahit na sinong kilala mo, kahit pastor pa yan, kahit preacher pa yan, kahit na po sabihin po nating mayaman po yan o anuman ang kakayahang meron yan, ang realidad sa usapang tao, may hangganan tayo at darating ka sa point na manghihina po tayo. So yung pagbibigay pansin sa kung anong klaseng Diyos meron tayo, ay nasa layunin na magpaalala na ikaw at ako na nanghihina ay dapat matutong magtiwala at sumandig sa Kanya na hindi nanghihina. Amen?
Yun po ang masarap sandalan. Yun po ang masarap sandigan. Yun po ang masarap panghawakan. Yun po ang masarap, mga kapatid, na pagtiwalaan. Yung bang kung titingnan po natin sa reality ng buhay po natin, posible na tayo po'y dumarating doon sa point na ang pakiramdam natin exhausted tayo, na ang pakiramdam natin drained tayo. Yung bang parang nauupos tayo, mga kapatid, ang pinakamagandang magagawa natin, panghawakan natin yung sinabi, pahinga muna tayo, pahingalay tayo sa Panginoon. Pag hindi nyo naintindihan itong mensaheng ito, parang ang sinasabi nyo, maganda siguro hindi mo na umattend. Hindi pahinga ang tawag doon, backsliding yun. Diba? Hindi po pagtigil ang tinuturo natin, pamamahinga. Yun po ang dapat nating maunawaan. So rest in the Lord, rely on the Lord. Kapag tayo po ay discouraged, magtiwala tayo at sumandal tayo doon sa hindi po nangihina, hindi napapagod, hindi nanglulupaypay. Magtiwala po tayo sa nagbibigay ng lakas sa nangihina at sa mga talagang masasabi po nating kinakapos ng lakas. Siya po ang makapagbibigay. And if you are down, rise up for the Lord. What is number one? If you are drained, rest in the Lord. If you are discouraged, rely on the Lord. And if you are down, rise up for the Lord. Ang sabi po, mga kapatid, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Mga kapatid, ang kailangan po natin is to rest. Ang kailangan po natin is to rely. Ang kinakailangan po natin, mga kapatid, is to rise up. Diba? Be refreshed, mga kapatid. At tayo po ay magbalik sa ating pong Panginoon. Magpakalakas tayo sa Panginoon. Dumating sa punto na si Elijah, mga kapatid, sa matinding battle, sa matinding naging pakikipagbaka, narito na dumating ang threat ng kaaway, medyo nadaig yata siya ng takot dahil nagsimulang siya ay lumakad sa kanyang sariling kaunawaan. It is always good to learn to trust the Lord in everything, mga kapatid. Yun yung sinasabi ko po na dapat matutunan po natin. Ayon na rin sa sinasabi po ng banal na kasulatan. Kumbaga, you can pause for a while. Diba? Pero huwag ka susuko. Ang talagang maging goal natin is to recover, mga kapatid. To return, to rely on God, to be refreshed, to be renewed, and be resolved. Na anuman ang mangyari, hindi ka bibitaw sa Panginoon. Amen? So kaya itong talatang ito, sabi ko nga, para siyang yung devotional message na ang pinaka masasabi po nating intensyon, abutin tayo doon sa posibleng karanasan natin sa buhay natin. Uulitin ko po, huwag niyong iisipin na dahil tayo po'y nagsiserve sa Diyos, hindi tayo mapapagod. Yun nga po ang tendency ng tao. Ang tendency ng tao mapagod. Minsan po, sa paulit-ulit na lang na nangyayari, gusto nating gumibap, fed up na tayo, parang ayaw na natin, mga kapatid. May mga discouragement, may mga masasabi po natin na mga katitisuran, meron pong mga kung saan galing na atake ng kalaban. Pero mga kapatid, mga minamahal, sa natutunan natin, may Diyos tayo, di ba? Sa klase ng Diyos na meron tayo, sa gabay na ibinigay sa atin at sa garantiya na pag sa Kanya tayo nagpahingalay, na kapag ka sa Kanya tayo nagrely, kapag ka sa Kanya po tayo, mga kapatid, nagbangon, siya po ay may kakayahan na tayo po ay bigyan at papanauliin ang ating pong lakas, sapagkat yan po ang kalooban ng Panginoon, na kung ikaw ay nanghihina, ikaw ay Kanyang mapalakas. Kung ikaw ay pagod, mga kapatid, ikaw ay magkaroon ng kapahingahan, na kung ikaw ay dumarating doon sa point na down ka, ikaw ay bumangon, ikaw ay tumayo, mga kapatid. Kaya sabi, yun talagang totoo na nagtiwala sa Diyos, na nanghawakan sa Diyos, yung sa Diyos umaasa, sa Diyos naghihintay, they shall mount up with wings as eagles.
They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ngayong gabi ito, parang maganda po siguro na yung magpakatotoo tayo sa sarili po natin sa harapan ng Diyos. Diba? Sa anumang posibleng presenting sitwasyon mo, sa mga kinakaharap mo sa buhay mo. Kasi sabi ko, yung po pwede ko namang gamitin pong halimbawa, yung kung ano po yung nangyayari sa akin. May mga pagkakataon po, naiiyak na lang ako. May mga pagkakataon po, na ang takbo ng isip ko parang unfair. Life, it seems, unfair. Diba? You're giving yourself to the people. You're giving your life to minister to the people. But sometimes, ang pakiramdam mo parang napaka-unfair ng tao. Wala po kayong kaalam-alam na maraming panahon at pagkakataon po yan. Diba? 2 oras, 3 oras, wala kang ginawa kundi mag-deal ng mga taong may iba't ibang sitwasyon. Sabi ko nga, kahit yung manghihilot, kahit magaling manghilot yan, pagkatapos nun, ang pakiramdam niya, mukhang siya naman ang nangangailangan ng hilot, mga kapatid. Yung mga nagmamassage, di ba? Pagkatapos na magmasahe niyan, parang ang pakiramdam niya, siya naman ang nangangailangan ng masahe, mga kapatid. Yung pong nakinig sa problema ng may problema, just try to imagine yung mga na-observe mo na yan. May mga pagkakataon na mapagkakamalian ka pa. May mga pagkakataon na easily magre-react ng hindi tama sa'yo. May mga pagkakataon na ma-accuse ka pa. May mga pagkakataon na gagantihan ka pa ng hindi maganda. Just try to imagine being human. Hindi ka ba maapektuhan? Hindi ka ba mapapagod? Mga sitwasyon lang natin minsan. Diba? Isipin niyo po, mga kapatid, kung gaanong sa realidad ng buhay pagmiministeryo na ginagawa po ng inyong pastor. Sangayon ba kayo doon? Just to listen to the problem of the other people, diba? Is tiring already. Makinig ka lang. Kaya nga yung iba, kinakatwiran, Pastor, hindi ka na po namin kinausap kasi alam namin ang dami mong mga, di ba? Ayaw na po naming makadagdag pa. Hindi po, makakadagdag nga kayo pag hindi kayo nakipag-usap at gumawa kayo ng mga sarili nyong solusyon sa mga problema nyo nang hindi ayon sa gabay ng Diyos at ayon sa mga pangsariling hakbang. Yung mga sitwasyon, mga kapatid, di ba? Sabi nila, haalis. Parang ang idea nakakaingit, lilipat ka na naman, pupunta ka na naman sa ibang bansa. Sabi ko po sa inyo, alamin nyo schedule. Yung schedule ko po, pagdating po namin ng Sabado doon, halos madaling araw, kinalingguhan, 2 preaching na po kaagad. Dahil po isang Sunday lang ang may bibigay natin sa mission natin sa Milan, ang request nila, yung kinamandayan, another service pa rin po yan. So pagkatapos po niyan, pupunta ka sa Como, pupunta ka doon kila Pastor Genesis. Ayun, masarap, makapasyal, pero fellowship po namin, yun, para po doon sa mga kapatiran po natin doon sa Como. Halos 2 araw lang, lilipat ka patungong Paris para doon sa conference naman po doon, mga kapatid. And then, after that, camp po doon sa London. So, siguro po, kung ang pag-uusapan, yung typical na tao mag-abroad, ang gugustuhin mo, mag-iikot at maglilibot at pero hindi po yun . Mga kapatid, to tell you honestly, if it is only pasyal, hindi po ako talaga para mag-google ng ganong panahon. Ako po yung tipo na ang ini-enjoy ko po, hindi lugar. Ang ini-enjoy ko po, kasama. Ngayon, kaya lang masarap ito, masaya to, dahil kasama ko po si Ma'am Maris ninyo. Diba? Kaso, ang eksaktong lipad namin, birthday po niya . Kaya magse-celebrate kami ng birthday niya sa Erpulano, mga kapatid. Diba? So, ganun po. Doon na kami aabutan . Kasi nga po, inaaral mo yung kumbaga, yung magiging dating doon. Kaya, mga Kristiyano, natutuwa lang po ako dahil ito po yung magandang pagkakataon. Alam nyo naman na tumatanaw po tayo sa Kasahe family. We really appreciate yung kanila pong love for the Living Water Baptist Church, for our church, na nagagamit natin itong place na ito mula nung umpisa hanggang ngayon. And then, ito po yung pagkakataon na sila po makakasama namin para sa sa ministry trip na ito.
Why? Kasi nung una, ang iniisip ko talaga si Pastor Dennis. Kasi dahil sila po ang sa katotohanan naging instrumental para sa Living Water Baptist Church at ngayon po alam naman natin kung saan na nakarating ang Living Water Baptist Church, mga kapatid. So, ang naging desire ko po to encourage them is for them to see what the Lord already accomplished through this ministry. And ang nangyari po, hindi man po pwede si Pastor Dennis, at least si Ma'am Chut at saka si Pastor Elmer. So yung bang makita nila na hindi na sayang. Opo, naalala ko nung simula po nung tinulungan natin tong ministry, 'di ba? Nasa around 18 na lang po kayo noon eh, 18. 'Di ba? Ang ganda nga noon eh, 18 yung tao, 32 ang officers, 'di ba? Yung nakalagay doon sa naalala niyo po 'yon? Naalala niyo po yung early ano na 'yon? Yung bang tipong pag nag-meeting eh, inaabot ng madaling araw, pero doon po sa ating kaya sabi po, ano yung sabi po ng ilan na mga pambira, para kang naglagay ng bato na ipinukpok sa ulo mo. Yan ang remember that story, mga kapatid? Pero binalik ko naman sa kanila. Oo, para akong kumuha talaga ng bato, nakalangan ang braso ko pagka nangihina ako. Dahil ang living water ay hindi ko sakit ng ulo. Ang living water ay napakalaking encouragement sa buhay ko, sa ministry. To God be the glory. Tapos nagtayo pa ng samahan ng Precious Rubies, di lalong maraming... So, maintindihan nyo po na tuwing may service tayo at tuwing may mga shout-out tayo, ang isa sa laging maisasama dyan, mga Precious Rubies. Kaya kung ako kayo, sumapi na kayo, mga kapatid. Sumapi na po kayo. So, ang ibig ko sabihin, mga kapatid, for me, as I consider, ito yung reason ko why I decided na sila po ang maisama this time, kasi para sa akin po, lalong makukonfirma sa kanila na talagang hindi mali ang desisyon nila na ang living water sa lahat ng mayroon sila, ito ay i-consecrate nila talaga para sa Panginoon. Opo, kaya blessing po, mga kapatid. Ang gusto kong sabihin, hindi po madali ang trabaho. Hindi po magaang ang pagmiministeryo. Kala nyo po, dahil si Pastor Norman, may mga tao na, hindi po madali. Diba? Sa mga ministries, ladies, madali bang humawak ng ladies? Mga leader ng men o youth, sa panahon natin ngayon, madali ba yan? Yung magturo ng bata, madali po ba yan? Ang music ministry, madali ba yan? Ang choir, ang orchestra, lahat ng mga ministries. Mga kapatid, kung aamin tayo, nakakapagod po yan. Pero ang aking punto, ikaw ay maaapektuhan pag hindi mo natutunan na pagtiwalaan ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo. And I can say that the reason why ang inyo pong lingkod nakakayanan ng lahat ng ito, it is because of God's strength. It is because of Him. Only Him. Siya lang po talaga. Opo. Kaya nga sabi ko, di ba, yung in-establish natin, ano yung tatlong inuna ko po dito na dapat ma-realize natin? Number 1, the God that we have. Number 2, the guidance. Number 3, the guarantee. Hindi po baka sakali ito. Tiyak yan na pag natutunan mong manghawakan at magtiwala sa Panginoon, magugulat ka, magbabagong lakas ka. Amen? Magbabagong sigla ka, paiilang lang ka. Yung idea po ng paiilang lang dito, hindi kaya yabang. Diba? Hindi yung tataas ka, hindi yung tatayog ka, hindi po yun ang ibig sabihin ng magpapailang lang dito. Ang ibig sabihin, mga kapatid, talagang magsosorhay ka. Amen? You will accomplish more para po sa Panginoon kung sa Kanya ka nagtitiwala. Mga kapatid, this is what I realized in my life in the ministry. The more na pinagtitiwalaan mo ang Panginoon, the more na may accomplish sa anumang ginagawa mo. Pero kapag ang ginamit mo, lakas mo, problema. Problema ang magiging resulta. Pagka ang ginamit mo, galing mo, kapag ang takbo ng isip mo, yung kaya mo, yung magagawa mo, naranasan nyo na ba yon?
Na dumating ka sa punto na hindi ka na sa Diyos believe, sa sarili mo na ikaw believe? At dahil sa sobrang pagbilib mo sa sarili mo, ang hindi mo namamalayan, nawawala ka na doon sa talagang direksyon. Mga kapatid, ang akin pong gustong ipunto, kabataan, kabinataan, mapapagod, manglulupaypay. Ano man ang kakayahan natin sa mundong ito, hindi mo po pwedeng panghawakan sapagkat ang tanging pwede lang natin panghawakan ay ang Diyos. Kaya ang paalala ko sa iyo, if you're drained, di ba? Exhausted, weary, tired, rest in the Lord. Yes. If you're discouraged, sa anumang dahilan, pero discouraged ka, rely on the Lord. And if you are down, rise up for the Lord. Yan po ang mensahe ng Panginoon. Paalala po, pwede magpahinga, pero wag mag-quit. You can rest. Rest, but don't quit. Tumayo po tayong lahat.